nagsimula? Ano ang Lab for All initiatives at paano nagsimula itong programang ito, Attorney Barcena? So, ang Lab for All po, it started as a medical mission. So, it is evolving. So, nanggaling po to dun sa desire ng ating Pangulo na magbigay ng medical assistance, yes, sa lahat ng ating mga kababayan sa mga sulok ng mundo. Oo. So, as we go along, we started last May 2023. So, habang tumatagal po, dumadaming services namin. So, it started with a medical mission, medical services, now we have social and legal services po. Oo nga. Actually, narinig namin to. First time naming narinig kay chairperson Popoy de Vera. Tapos sabi niya sabi ko invite nga natin, may ganun pala ang palasyo. Yes, may ganun palang initiative si First Lady Yes, na pinanganak noong May lang, 2023. Yes, so po. yung unang programa nyo, ano yon at saang lugar? May 16 po sa Batangas. So, medical mission po siya. So, after Batangas, pumunta na sila sa Laguna, Pampanga, ganyan. And Ang dami so on. na. So, nakaka-20 provinces na po kami. And we have next week po sa Florida Blanca, Pampanga. So tuloy-tuloy yan, every month mayroon talaga. That's the target po, every Tuesdays of the month. Of the month. Yes po. So every Tuesday talaga, weekly pala, lumalabas. If available po sa schedule and kaya ng logistics ng team, nagagawa po namin weekly. But minsan po sa trend, every other week. So our schedule or calendar is available in our website. So kagaya niyan nga, sabi mo lumawak na ng lumawak. Pero simulan muna natin doon sa una-una talagang inalok nitong programang ito at more of medical mission. So ano-anong mga services ang ibinibigay nyo pag dumadayo ang Lab for All sa isang lugar? Opo. Nagsimula po ito yung may dala-dala silang mobile bus. So sa mobile bus, merong mga x-ray. Tapos meron din blood chemistry, kuha ng sugar, cholesterol, urinalysis, ganyan. So Tapos, iba't ibang laboratory tests, yes attorney? po, opo, na libre po lahat. And then, nagbibigay po ng gamot. So, minsan yung mga provincial health offices or hospitals and the DOH, tumutulong din po sila. At bukod po sa laboratory services, libre din sabi nyo yung mga gamot. So ano-anong mga gamot ang naa-avail ng ating mga kababayan? It's a combination of over-the-counter and prescription medicines po. So like the ascorbic acid, multivitamins, paracetamol, mefenamic acid, ambroxol, and complicated. Kasama din ba dyan minsan? Kasi syempre, pag may mga maintenance, ayan sa diabetes, sa kanilang hypertension, Yes meron din po. Meron po. If available po, we give it for free. Pero paano sila makaka-avail nito? Depende, sino ang nakikipag-coordinate sa inyo para makarating yung Lab for All sa kanilang lugar? Is it the provincial government o kahit na LGU pwede mag-request? Opo. Nagsisimula po siya sa request or invitation to bring Lab for All sa LGU. So we have a team na nag-aaral po kung paano makakarating yung team, anong petsa, kailan, anong teams ang pwedeng dalahin at anong services. So pag na-identify na po yung calendar ng probinsya kung saan pupunta, we do the initial coordination meeting with the LGU. So, magkocontact po kay governor or kay mayor kung sino po yung host na LGU na pupuntahan. At hindi lamang laboratory services na Yes ang po. ino-offer ninyo. So, Yes po. doon sa initial na pag-uusap between the LGU or provincial government and your team, ang Lab for All, tinatanong nyo na rin, ano pa ba yung pwede nating ibigay sa mga constituents or sa mga taga dyan na lugar? Tama po. So, pagka, nung karaan, last year, summertime, nagkaroon kami ng mga tule services. Also. So, this time, next week sa Florida Blanca, so yung mga katutubo po natin ang tutulungan natin. So, specialized din po sa kanila ang mga ibibigay na services, kagaya ng ayaw daw po nila ng mga blood extractions. So,
bibigyan lang natin sila ng mga, kung anong kailangan, mga kits, yung mga damit, pagkain, ganyan. And livelihood po yung, magdadala po si DA ng mga seeds, at saka mga pantanim na mga gulay, at saka sana po makapagdala din ng animals. Paano nyo pinipili yung lugar na pupuntahan nyo? Ayun po, yung team, ina-identify po siya based on the requests and geographical location. Ano na yung pinakamalayong, dito, since bago, actually baby pa, no? Bago-bago pa, wala pa nga isang Yes. taon eh. Dito pa lamang pa tayo sa Luzon, and then eventually ba, mararamdaman yan na, of course, dapat, Yes po. ng mga taga Visayas at Mindanao, or nakarating na rin kayo doon? Hindi pa po. Pero may ano na po kami, possible calendar. So, all of this will be out in our website po. Okay. So, ang pinakamalayo pong narating is Palawan. So, from that, we have encountered na yung mga laboratories namin nahirapan mag-travel kasi hindi mo naman masakay lahat sa eroplano, yung mga machines. So, may mga logistics difficulties po na kailangan din pag-aralan. Oo, yun yung mga So, yun dami rin ang natutulungan nyo. Basta pag sinabi ko ni May, naku, yung buong lugar po namin or mga nasa 1,000 or 2,000, Yes. na-accommodate naman lahat. Actually po, for our event, yung every Tuesdays, meron po kaming nire-request sa LGU na mag-identify ng 1,500 beneficiaries. So, we advise na scatter siya sa buong probinsya. So, one sana per family. So, that's the guidelines. And then, we have pre-medical missions 3 to 5 days before that Tuesday. So, more than 1,500 ang natutulungan po namin per province. Hindi lang isang araw. Yes po, we have pre-medical missions and pre-event services. So, sa aming pre-event po, nagsimula again sa medical mission sa mga konsultasyon hanggang gamot. Ngayon, we do give eye check-up and eyeglasses. So, may tulong din po si Pau, ang ating Legal So, meron na services. rin po tayong free legal services. At dahil nga yan, na-mention nga ni Chairperson Popoy de Vera, ay yung mga scholarship programs Yes po. na naibibigay sa mga estudyante. Yes po. Pagka Tuesdays po, andun po yung CHED. So, binibigay nila during the program ang kanilang mga grants. So, may mga 20 to 50 grantees per program po ang ina-identify nila. Ano pang mga ahensya ang katuwang dito sa Lab for All program, Attorney Barcena? Okay, so as mentioned po, andyan po ang CHED, ang DA, DILG, also si DMW po, sumasama po sa amin, DOH, andito po si FDA, NHA, si PCSO, si PhilHealth, si Parang Pau, lahat, tsaka kompleto. TESDA, almost po, sana. Oo, ayan, yung TESTA maganda rin kasi mga skills din para mag-upskill Yes or po. matuto ng new skills ang ating mga kapatid or katuwang din may mga short courses sila. May 4-year courses din yata ang TESDA. Yes po, they also give grants. So, meron silang mga skills demonstration, may bartending, yung mga weaving, nagluluto, tapos may hair cutting pa sila, massage. So, yung mga programs po ng TESDA nandun. Tapos, they also give grants. Ang dami. So, pag may mga kailangan bang ihanda, paano, kung kunwari sabi mo, yung next week ba? Tama? Yes po, sa sa 26. Florida Blanca. Yes po. Yan identified na. Pag dumating kayo, identified na yan. So, sila, yung mga kapatid natin dyan, kung in case po, alam nyo na, ay maganda yan na makarating sana dito. Udyukin nyo po, sabihan nyo, yung inyong mayor or si Gov, na baka po pwede naman mag-request tayo na makarating po dito ang Lab for All program ni First Lady. So, susulat sila sa opisina, saang opisina yan? May email address po. So, sa office po namin, sa office ni First Lady po. Ayan, sa office ni First Lady to request ano yung sanang madala nilang services. Sabi nga ni Attorney Barcena, may mga pagkakataon na
challenge ano na maidala kung pwede lang yung buong talagang lahat ng katuwang yung government agencies ay represented. Sometimes may mga limitasyon, pero dapat siguro klaro na ano yung gusto nyo makarating sa inyo. Tapos ayun, may initial meeting, tapos isi-set na yung schedule. Ganun lang yun kadali. So, Yes po. hindi po kayo yung inyong community group, but pupunta muna kayo kay mayor or kay gov para po mas schedule. Pero pwede rin naman po silang sumulat sa amin. Dumiretso. Pero yun nga po, we need parang host LGU kasi kunyari kayo po yung governor or mayor, biglang nagka-love for all sa lugar nyo nang hindi nyo alam. So, bilang parang busina na rin po sa LGU natin. Oo. Okay. Ano pa yung mga target? Ano pa yung plano this year para mas mapalawak yung serbisyong na ibibigay ng Lab for All program, attorney? For this Lab for All program po, we hope to give more mobile laboratories sa mga probinsya na pupuntahan po namin. So, also, para sa Bagong Pilipinas po, pinapakita po namin na ang partnership ng government agencies and private corporations or agencies ay possible. So, tulungan po para sa Bagong Pilipinas. At kailan inaasahan na aabot na ito sa Visayas at Mindanao? Hopefully, mga second quarter po or third quarter of this year. Oo. So, hindi lamang pala Lab for All laboratory test. Paano yung result nun pala, Attorney Borcena, pag kinuhanan na, sabi nyo may x-ray yan, Yes po. meron pa mga blood test, diba? Opo, very nice question po. So, yung mga dinadala po nating services, we call them like a one-stop shop. Automatic po, merong lumalabas agad yung results nila sa dugo, sa urine, ganyan. So, minutes lang po. May mga bago na po tayo mga machines na may kapasidad na magbigay ng resulta agad-agad. Paano yun? Dadating isang bus na kumpleto na yung gamit? Paano ang nagiging setup niyan? Kumpleto na yung buong gamit, tapos ilang doktor ang bitbit nyo, Opo. at ilang ano-anong mga specialization ng ating mga doctors. Opo, yun po yung goal sana. Pagdating namin, may mobile laboratory kami na iiwan na rin namin sa probinsya. So we have done that for few provinces, but sa ngayon po, dun sa pupuntahan namin next week, ang setup po is nag-coordination kami with the help of the DOH and the provincial health hospitals nila. Ando na yung setup. Nang-set up. Ando na yung like a medical mission. Yes, ando na yung doktor, may laboratory na x-ray, naka-set up na. So, kasi medyo po yung terrain dun sa paakyat sa bundok. So, it varies po. Every province, it varies. Saan nanggagaling ang funding ng Lab for All program? For the private agencies po, sa CSR po nila kinukuha. Believe it or not po, wala po kaming gastos. So, siguro meron yung lang namin, yung tulugan or gas going there. So, sa mga partner government agencies naman po, it's under their programs lang din po. Okay. So, no extra gastos. Kayo lang yung nagko-coordinate, Yes po. kumbaga. Opo. Gaano kalaki ang team ng Lab for All program? Naku, thousands po kasi it depends on the private agencies na dadating at saka sa hindi naman, hundreds. All in all, 1,000, but hundreds per location. Per location. Pero yung talagang core ng Lab for All program, kasi ang pangunguna yan ni First Lady, diba? Liza Araneta Marcos. Tapos, ilan kayo nasa team? Tapos, kayo na lang magko-contact na, Ched, kailangan po namin kayo. TESDA, kailangan po. Dito po tayo ngayon. Opo. So, yung mga department heads po ng mga nabanggit na agencies kanina, sila din po ay part ng core group.